Hello. Magandang hapon sa lahat. Good afternoon din sa mga regular viewers natin at mga viewers natin that continuously patronize Justin Talk News PH. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. At doon sa mga bagong viewers, paki-like naman, paki-share, at most important of all is to subscribe. Paki-subscribe naman kaagad sa channel na to. I hope you will help this channel grow. We are targeting 1,000 subscribers, so napakaliit pa talaga ng channel na to, and I hope you will help this channel to achieve its target right now, which is 1,000 subscribers. Napaka liit na target lang yan, and I hope mag-subscribe kayo kagad. So this afternoon dito sa Justin Talk News PH, we will be talking napaka controversial din na topic, no? So this is with regard to the Senate resolution na scheduled to be submitted in the floor by Senator Robin Padilla. Ang itong resolution na to tungkol sa repatriation ni President Rodrigo Roa Duterte. So, yan ang pinaka-desire sa resolution na yan, na ma-repatriate si President Duterte. Then, meron ding isang resolution, yung resolution ni Senator Robin Padilla, that was last week. Ngayon, merong bagong resolution na isasampa si Senator Alan Peter Cayetano na gustong i-house arrest. House arrest na lang daw si President Duterte, at ang detalye niyan kung bakit house arrest, no? At kung saan yan, no? At we will be talking about that later dito sa Justin Talk News page. So unahin natin so dalawa lang ang issue natin, isa lang actually. So sa unang resolution ay Senator Robin Padilla, actually this will be submitted sa Senate floor, sa Senate legislative function ito ng Senate sa this coming July 29, after the SONA of PBBM Bangag President on July 28. So by July 29, there's a big probability na i-discuss ito. But we don't know kung anong calendar o anong schedule ng Senate by that time. So hindi natin sigurado kung iti-take up ito. But it will be passed, sabi ni Senator Robin Padilla. So ano ba tong sinubmit niyang repatriation? Binasin niya yan dyan sa mga Filipinos that were incarcerated abroad. So alam naman natin, marami namang Pilipino na nakakulong ngayon, especially in the Middle East. In almost all countries in the Middle East, merong Pilipinong nakakulong, no? And anong ginagawa natin? For those Filipinos who committed crime and they were convicted, so nakakulong sila. Some of them are sentenced to die, no? So meron ng sentensya. So anong ginagawa ng Philippine government ngayon? I don't think they're doing it right now dito sa present government, but in the past government in administration, I mean especially kay President Duterte, kay Gloria Arroyo, lagi nilang sinasasakluluhan. They always help yung mga OFWs, mga workers natin that have committed crime and were sentenced. So sa Saudi Arabia, mga Middle East countries, ang usual na
ginagawa ng government natin is to pay blood money para hindi mabitay yung mga Pilipino workers natin na mayroong mga kaso na pagpatay, ano pa, usually murder kasi yun ang parusa sa mga Middle Eastern countries. Kung umutang ka ng buhay, buhay din ang kapalit. So ganyan ang nangyayari. So yung mga kaanak dito, mga asawa, yung magulang, humihingi sila ng tulong sa gobyerno natin. Kaya some have sinusuportahan ng gobyerno sa pamamagitan ng bayad ng blood money. But there are instances na hindi pumapayag yung pamilya nung namatay. Kung if we will talk about murder, so meron namang hindi pumapayag, kaya natutuloy yung pagbitay. So ganyan ang pangyayari. Ngayon, itong resolution ni Senator Robin Padilla is pointing towards that reason. Yung katwiran na yan, na pag may Pilipino tayo na in danger, we always help. Ang gobyerno ay tutulong dyan para mapauwi yung Pilipino na yun. So ganyan ka concern ang mga past administration with regards to cases na kinasadlakan ng mga Filipino workers. But ito, ngayon may isang Pilipino, dati pang presidente, maraming nagawa sa bayan, wala pang hatol kung guilty ba o hindi. Actually, hindi pa nga sinasampahan ng krimen, wala pa tayo sa stage na yan. Kasi i-confirm pa lang yung mga charges, but nakakulong na. At ang malungkot na pangyayari, tayo ang nagpakulong. Itong walang hiyang gobyerno na to ang nagpakulong. So nakikita niyo yung conflict doon sa pag-iisip, sa pagbigay ng decision sa mga ginagawa nila. Isipin mo, sarili mong mamamayan, presidente pa at that, yun ang sinuko mo sa isang dayuhang bansa para doon ikulong, dayuhang korte para doon ikulong. Ngayon, nakakulong na. So, makikita mo yung injustice na nangyari kay President Duterte. Nakakulong pa, wala pang kasalanan na sinampa. Puro pa lang mga press conference ang nangyari. Press releases pa lang. Kaya nga, ang gusto ni Senator Robin, pauwiin dito. At dito na litisin. Yan ang gusto niya. Kung meron naman tayo mga demanda, kasi babalik naman tayo doon sa reason na wala silang jurisdiction sa Pilipinas. So, repatriation ang gusto niya mangyari. Pauwiin dito. At pwede siyang dito na litisin. Yung mga sinasampang kaso, litisin dito sa Pilipinas. Yan ang gusto ni Senator Robin Padilla. Ang tanong, yung pamahalaan na sobrang traidor, papayag kaya sa ganyan? Dito sa resolution na to. Papayag kaya? Pipirmahan kaya ang resolution na yan? Kasi yung resolution na yan, kahit na magbutuhan yung Senado at mananalo yan, iakyat yan doon sa executive branch at kailangan ng pag-aproba ng presidente. Yung presidente na mag-aproba, yun ang nag-kidnap niyan Kaya nga, mangyari kayang pirmahan niya yung repatriation order na ipabulikin si President Duterte. Parang malabo, di ba? I don't know kung ano bang pinakamotibo, or Senator Robin is just trying to measure kung hanggang saan ang
pagkalinga or pagbigay ng kalinga ng presidenteng ito ngayon doon sa mga kanyang mamamayan, which I doubt na gagawin yan. Narinig ko kay Claire Castro na walang kinalaman si President BBM dyan sa pagkakulong ni President Duterte, sa pagkakidnap ni President papuntang Dahig, dyan sa Dahig, dyan sa ICC. Sino bang lukuhin mo, Claire Castro? Di ba? Kitang-kita. Nung pag-alis ng President Duterte, nagbigay pa ng press conference si Bongbong tuwang-tuwa pa yan Tapos sabihin mo ngayon na hindi siya hindi siya ang utor diyan sa pagkidnap kay President Duterte. So, malaking kahunghangan yan. Kaya, itong resolution ni President ni BBM, I don't know kung sasang-ayon ba yung ibang mga senador diyan sa resolution na yan. I think yung ibang senador titingnan nila yung logic diyan sa pagpasa ng resolution na yan. At pwede silang hindi bumoto. Tapos makita nila, this is very ironic. Kung i-submit natin yan doon sa presidente, sigurado naman tayo na hindi yan pipirmahan. Hindi naman yan mangyayari. Ito nga lang mga kaso dyan sa Supreme Court na habeas corpus na hindi pa na-desisyon na ng Supreme Court. Sa tingin mo kung mag-desisyon ang Supreme Court na i-implement yung habeas corpus doon kay President Duterte, na kailangan dalhin nila dito, ipakita nila sa korte yung katawan ni President Duterte, I mean yung pagkatao niya, dalhin dyan sa korte na yan, sa Supreme Court. O gagawin kaya nila yan, ipauwi kaya nila si President Duterte kahit na mag-decision yung Supreme Court. O sigurado akong baliwalain lang yan. Ang reason nila, wala na rito yung tao di ba? So, ganyan ang mangyayari dyan. At ito, sa tingin ko, hindi rin yan makalusot sa Senado. Kasi alam nila na what's the use of submitting this to the President? Na sigurado naman tayo na hindi talaga yan aprobahan. Kasi siya mismo ay magkakaroon ng manifestation na talagang guilty siya sa ginagawa niya. Dahil nga, I don't know kung pipirmahan niya, anong sasabihin ni BBM? Sige, pauwiin na lang natin to, ganito, mag-reconciliation na lang tayo. Reconciliation. Baka yun ang sasabihin niya. At this moment, hindi yan mangyayari na makipag-reconcile si BBM. Hindi yan makipag-reconcile unless kung nasa pitch na sila, sub-sub na sila sa kanal bago sila makipag-reconcile. Pero right now that they felt na they still have the power, they still have the control of the people, of the government, sa lahat ng mga branches ng government, meron silang control, hindi yan makipag-reconcile. At ang pagpirma niya dyan sa repatriation means sumuko siya. Na panalo si President Duterte, na talagang kinidnap siya at hindi niya gagawin yan. Kaya si Senator Robin Padilla, parang tinatry lang niya si President BBM, si Bangag President. So parang baliwala rin yung resolution na yan. So yan ang resolution ni Senator Robin Padilla that will soon be heard in the Senate floor. But I don't know kung may papasa ba yan. So yung pangalawa namang resolution, resolution naman ito with regards to the release of President Duterte. At ang gustong mangyari, siyempre na doon sa sa resolution nakalagay yung reason na matanda na si President Duterte, mayroong health condition na kailangan siya na maayos na pagkain, maayos na
health health maintenance or health or doctor na mag-ano sa kanya, mag-asikaso. Na maraming nag-iisip na hindi yan ginawa ng ICC. Kahit na sinabi nila na binawasan daw nila yung regimen niya sa mga gamot. Kaya halos hindi na siya uminom ng gamot. It is bad. Kaya meron tayo dito sa Pilipinas na tinatawag na maintenance medicine, maintenance drug. Kailangan yan sa isang taong may sakit. Walang ano yan, kung sabihin nila na yan ang sistema nila dyan, hindi yan, nakikita naman natin sa resulta. Nangayayat si President Duterte. Talagang payat na payat siya. So, tama kaya yung medical practice na ginawa nila para sa pasyente nilang si President Duterte? Parang hindi. Ngayon, ito nga kay Senator Alan Peter Cayetano, ang sa kanya naman, dahil nga, di ba, actually, hindi pa naman decided yung interim release. Hindi natin alam kung mag-decision yung tribunal, yung korte, yung korte ng ICC in favor of President Duterte to be released temporarily to a certain country. Kay Alan Peter Cayetano naman, ang gusto niya mangyari, na i-release din si President Duterte, but he will be embassy arrest, hindi house arrest. She will stay in the Philippine Embassy in The Hague, in Netherlands, kung saan man yun. I think, nandyan yata sa The Hague yung Philippine Embassy. So, gusto mangyari ni Alan Peter Cayetano sa mismong embassy ng The Hague. Doon siya i-detining. Hindi na dyan. Para maasikaso yung pagkain niya. Di ba? Kasi mga Pilipino ang mga tauhan dyan sa embassy. So, makakain na siya ng Filipino food. At yung medical needs niya ay maasikaso. Kasi sigurado ako merong medical officer bawat embassy. So, mabibigyan siya ng tamang mga medisina na pinescribe ng mga doktor niya dito sa Pilipinas. So, yun ang gusto mangyari ni Alan Peter Cayetano. Na diyan na sa embassy siya bigyan ng interim release. So, parang house arrest dyan. Diyan na siya. Tandaan natin, lahat na presidente, pero unique kasi itong kay President Duterte. Dahil kinidnap siya bago linagay dyan. Lahat na presidente natin na merong kaso na inaresto tulad ni Gloria Macapagal-Arroyo, hospital arrest dyan. Dyan sa Veterans Memorial Hospital. Dyan niya naka-house arrest. Then si President Irap, doon sa rest house niya sa Tanay, doon siya linagay na house arrest. So dapat din yun may mga conviction na yun. Si Gloria Arroyo pa lang yun ni Dilima, paratangan pa lang siya, pero inaresto na rin siya. So yun ang dyan. Dapat naman si President Duterte, na hindi pa naman siya convicted, dapat bibigyan siya ng ganyang pribilehiyo. Kaya ibang klase talaga itong may kalupitan din ang ICC. Sinasabi nila na they are the champion of human rights. Hindi. Ang daming violation na ginagawa niyo dyan sa kaso ni President Duterte. Ang daming violation. Kaya isa pa dyan, yung hindi man lang makita ng mga tao, very limited ang time kung bibisita yung mga kamag-anak. Sobra talaga ang pag-aapi nila kay President Duterte. Kung sabihin mong maayos ang justice system ng ICC, malaking argumento yan dahil nakikita natin na hindi ganyan So itong resolution ni Alan Peter Cayetano, maganda rin yan kung isipin natin
But ang isang problema niyan, nandyan pa rin siya sa dahig. Nandyan pa rin siya sa dahig. At medyo malamig dyan. Oh. Pero makakain din siya ng pagkaing Pilipino. Oh. Kung ganyan ang gagawin, nasa embassy siya i-house arrest, dapat dito na lang sa Pilipinas. Anong pagkakaiba niyan? Kung doon at dito, ang distance lang. At hindi naman yan i-escapo si President Duterte. Hindi na yan gagawin ni President Duterte. Na mawawala yung niya, yung intention niya, yung purpose niya, bakit ganyan nakarating siya sa ganyang sitwasyon. Ang lahat ng mga pagpapuri sa kanya, kung i-escapo man siya o mawawala lahat yan. The only thing na sa tingin ko na nasa isip niya, harapin niya yan. Harapin niya yung mga kaso na yan at hindi niya tatalikod. Pag uwi pa nga niya galing sa Hong Kong, hindi na siya natubili. Sumama na kagad siya. Despite the fact na marami rin mga supporters na nandun, pero kulang pa rin yung number of supporters. At walang ginawa ang mga supporters para protektahan siya. Yan ang katotohanan. Ngayon, itong resolution ni Alan Peter Cayetano, pwedeng maging pwedeng maaprubahan ni BBM. Mag-iisip yan. Ano bang sabi ni Nick Kaufman? Kung sino ba talaga ang prosecutor? Ang prosecutor niya sa Malacanang si BBM. Kasi makadiman siya kung anong gusto niya. Dahil siya ang nagpadala ni President Duterte. Siya ang nagkidnap ni President papunta ng dahig. Kung meron siyang ganyang request, presidente siya ng bansa. At nakikita naman natin kung sino nagsuko ni President Duterte, sino nagtraidor. Sila ang pamalaan na to, ang administrasyon na to, kay pakinggan yan ng ICC. Pwede niyang i-request na dalhin na lang yan sa embassy, doon na lang yan i-aresto, at sigurado naman yung embassy susunod naman yung lahat sa mga reglamento, mga rules and regulation na i-impose ng ICC court, kung anong kailangan nilang sundin. Maniwala ako na susunod ang niyan, ang embassy na yan. Di ba? So maganda yung proposal ni Senator Cayetano. Ang isang bagay lang dyan, 50-50 kung papayag si BBM, at pangalawa 50-50 din kung papayag ang ICC. Siguro, ang unang dapat gagawin, kung talagang sa tingin natin okay kay PBBM, pero sa tingin ko hindi yan mangyari. Kung okay sa kanya, magdidiman siya sa ICC. There's a probability na papayag siya. Papayag ang ICC sa ganyang arrangement. Kaya, siguro kung nasa embassy na, baka naman pwede nang bumisita yung mga supporters. Ayun din ang problema dyan. Pero yan, sigurado, ipagbawal din yung bisita. Mga kaanak lang yan ang pwedeng bibisita. But, yung proseso na yan kasi, hindi yan practice ng ICC. Kung magbigay sila ng interim release, nasabi pa nga ng ibang mga accredited ICC lawyers na kalaban, na na against kay President Duterte, na wala pa raw na charge ng human rights crime na nabigyan ng interim release. But there's always a time for first times. Merong pagkakataon ng mga first times. First time na mangyayari yan. Na Asian, first time na nakulong sa na Asian. Then first time din na ma-interim release si President Duterte. Kahit na sabi nila wala parang kaso ng ganyan. Hindi natin alam kung magdesisyon. And we are praying hard na magdesisyon ang ICC na bigyan siya ng interim release. At yung sinabi nila ni Claire Castro na wala daw bansa na anong wala? Yung mga sinasabi mong bansa, yung Australia, yung Belgium, o Argentina pa yung sinasabi, hindi yan kasama
sa mga country na nandyan sa petition ni Attorney Kaufman. At ang isa, pumayag na. Pumayag na sila ang magkupkup kay President Duterte dyan sa interim release. At hindi natin alam yan. Dahil nga, tinabunan yung information na yan, hindi natin nababasa. So, it's a privilege between sa mga lawyers dyan sa ICC at ang mga judges. Sila lang nakakaalam dyan. So, ganyan ang sitwasyon. So, dyan na natin masubok si BBM kung anong gagawin niya dyan. Ito, talagang pinalutang ni Alan Peter Cayetano before the SUNA. So, ang mangyayari dyan, pati si Robin Padilla pinalutang niya before the SUNA na meron ng resolution na ganyan. Ngayon, kung papayag si BBM, sigurado ako isasama yan sa SUNA. Anong sabihin niya? As a move for reconciliation with the Dutertes, I will request to grant President Duterte interim release or house arrest at the Embassy of the Philippines at The Hague. Yun ang sasabihin ni BBM. So mangyayari niyan, palakpakan lahat. Lahat matutuwa. Pati yung Duterte 7 matutuwa dyan. Medyo babango ng konti si BBM niyan. Pero huwag kayong magpaluko. Pwede niyang gagawin yan, di ba? O sa SUNA niya. Then ang press PCO pangalandakan yan na ganyang kabait ng presidente natin despite of all the criticism that he received from all sectors, from the Dutertes. Still meron siyang gininto ang puso na binigyan ng ganyang pagkakataon na ma-release si President Duterte papunta dyan sa Embassy ng Pilipinas. Pero para sa akin kulang yan eh. Kung gagawa ka ng isang bagay na sa tingin mo kabutihan doon sa nabibiktima mo, why not demand to the ICC na demand na pauwiin, i-withdraw na namin yung kaso na yan. Dapat yan ang gagawin mo para ultimate yung iiba ng imahin mo. Kasi makakatulong talaga sa kanya yan kung yan ang gagawin niya. At isa na rin yan na pag-amin na talaga pwede ba niya sabihin na hindi ako nag-ano niyan, si Boying ang utak diyan, hindi ako. Kaya ako ngayon magdesisyon para mawala na itong problema natin kay President Duterte, pauwi na natin siya. At I will request ICC that the Philippine government will be dropping all the charges with regards to the extrajudicial killing. Di ba? Di kaya magwawala si Boying. pero sa tingin ko para tayo na naginip. Kasi hindi yan mangyayari. Kaya ba niya sabihin yan? Hindi. May nakatutok sa tagiliran niya, sa asawa niya. Di ba? At si Martin Tambaloslos, magwawala yan kung ganyan ang gagawin nila. Kasi walang mga utak yan eh. Hindi nila alam kung paano pag-sway ng mga yung mga situation, mga scenarios in their favor. Yun ang pagkalaging nagkakamali nila. Akala nila they will stick it out na talagang ipakulong si President Duterte. Advantage sa kanila, hindi eh. Baliktad ang pangyayari ng mga expectation nila tulad sa nangyari nung eleksyon. Akala nila ipakulong nila sa President Duterte, mapilayan yung Pilipilaban. Hindi. Lalong dumami ang supporters. Ilan lang ang nanalo sa mga senators niya. Napahiya siya doon. Kaya yan na naman ang gagawin nila. Akala nila ni Boying, ito si Boying bubo rin eh. Sa totoo lang, bugok din si Boying. Ang dami na yung mga palpak na ginagawa. Patuloy pa rin. Patuloy ang interest niya, desire niya na magiging ombudsman. Part of the game plan yan.
hindi nila lulubayan yan si Vice President Sara. Yun ang gusto nilang gagawin. Kaya itong dalawang resolutions ay daw kung mapipirmahan yan. Pwede yan, dyan lang, hindi na asikasuhin, pabayaan lang yan sa lamisa ng presidente. Sabihin niya, hindi ko pa nabasa eh. Hindi ko pa alam kung ano bang content ng mga resolution na yan. So, ang gagawin natin, mag-iingay lang tayo. But, if the interim release will be ibibigay ng ICC Court for President Duterte, talagang matutuwa tayo. Maraming haka-haka dyan, but we're not sure kung saan, ano ba talagang bansa ang mapuntahan ni President Duterte. And a lot of people are praying na mangyayari yan. Ngayon, with regards nga doon sa last will, meron akong vlog niyan. Kaso, mali ang time ko eh. Kasi ang oras ko kasi, medyo busy ako. Nasa umaga. Meron din akong vlog tungkol sa last will niya. Then, yung isa pa, yung vlog ko regarding kay BP Sara. Yung mga sinasabi niya during the press conference niya sa Dahig. Kaso, mali yata ang time slot kasi umaga ko in-upload yung mga video na yon. Kaya parang walang nanonood dahil nga mali ang time. Ngayon ito, siguro maging regular time na natin every afternoon dito bago ko i-upload. At ito nga, ang desire ko na abot tayo ng 1,000 para pwede na ako mag-live. Stream. Mag-live na talaga. Araw-araw naman ako nagbo-broadcast doon sa mga very current na mga events na nangyayari, mga issues, at nagbibigay tayo ng reactions or opinions with regards to those issues at mga balita. So, to end up dito, I think hindi yan pipirmahan ni BBM. Hindi yan aprobahan. Kung pwede yung kay Senator Robin, parang malabo yan. Maraming senators na hindi yata pipirma dyan. Ang vote dyan, majority lang, so 13. Yung kay Alan Peter Cayetano, there's a big possibility na maaprubahan yan sa Senado. And it will be iangat yan sa executive at kailangan ng sanction or approval ng presidente. So, yan na tayo dyan. Malalaman natin kung talagang iba ang pag-iisip. Naiiba na ba ang pag-iisip ni PBBM Bangag with regards to that scenario na mangyayari. Tingnan natin kung anong gagawin niya. But, to me, kung ako ang tatanungin nyo, malabo pa yan kaysa krudo na mangyari. Sa bagay, okay lang na nag-attempt naman si Alan Peter Cayetano gagawin yan. But the way, ang walang hayaan nila, ang katrayduran nila, hindi nila gagawin yan. But they will still exercise yung mga ginagawa nila. Yung pagiging traidor at pagkakapal ng mukha. Kaya yun ang gagawin nila. So I don't agree with what I mean is that I don't believe na gagawin ni PBBM yan. So with this, siguro hanggang dito na lang itong vlog natin, our broadcast for this afternoon. Then before leaving this channel, kung pwede, doon sa mga bagong viewers, if you have viewers, kindly subscribe, paki-subscribe din at paki-press ng like, kahit na yung mga regular viewers natin, paki-like naman, and then share this video to your friends para naman I hope they will also subscribe. So with this, maraming salamat sa pagdalo niyo dito sa Justin Top News Page at good afternoon sa inyong lahat. Thank you po at God bless.